Ako nga pala si Pepet, simpleng fish keeper. Vlogger na ata ako eh. Kaya tara, samahan niyo ako. Good morning guys. Ang gagawin ko nga pala ngayon maglilipat ako ng mga fry. Yung pinost ko nung isang araw na nanganak sa akin. Bali, marami rin kasi nagtatanong kung paano daw mabilis lumaki yung mga fry. Tsaka marami din nagtatanong na paano ba ginagawa para yung mga fry nila mabuhay hanggang paglaki. Kasi yung iba, nagtataka sila bakit namamatayan sila ng mga fry. Kumbaga halos araw-araw daw namamatay yung mga fry nila. Ngayon hindi nila alam gagawin. Kaya ngayon, siguro ituturo ko yung mga by experience ko na nararanasan syempre. Na, 'di ba, syempre sa akin, bihira ako mamatayan ng fry dahil nga syempre alam ko na yung gagawin. Ngayon, i-share ko sa inyo yung knowledge ko para ma-apply nyo rin, di ba? Para sa susunod, hindi na kayo mamamatay ng mga fry. Tara, let's go! Bali guys, yung laman nito nilipat ko na sa 10 gallons. Kasi ito guys, 5 gallons lang to. 5 gallons lang to. Dito sila nung 1 week and 3 days yata. 1 week and 3 days sila dito simula nung fry sila. Ngayon, nilipat ko sila sa 10 gallons kasi lagpas 1 week na sila. At saka madami din kasi sila. 82 pieces, tsaka 100 pieces. Kaya syempre, medyo crowded na yun pag ganun. Kaya dito ko na sila nilipat. Yan. Dito yung 82 pieces guys. Yan. Yan mga fry na yan. 10 gallons yan guys sa 10 gallons. Tapos yung isang 100 pieces, eto naman yan. Yan. Bali guys, ganun yung gagawin nyo. Kasi, halimbawa, maglagay muna kayo sa, siyempre, bagong panganak. Dapat, pag bagong panganak nila, wag nyo muna silang aalisin. Kasi, ang tendency nun, pwedeng mamatay yung mga fry nyo. Dahil mahihina pa sila eh. Kumbaga, yung mga fry na yung bagong panganak, mahihina pa yun. Tsaka yung nanay, wag nyo ililipat. Ako na nagsasabi sa inyo. Wag nyo siyang ililipat ng ibang tank pag bagong panganak. Kasi, dalawang beses ko nang naranasan yan na namatay yung, yung molly ko. Ang ganda pa naman nun. Ang gandang molly pa naman nun na breeder. Ang ginawa ko kasi, sa takot ko dati na makain niya yung anak niya. Pagkatapos niya manganak, nilipat ko na kaagad siya ng tank. Kasi sinayaan ko yung mga fry doon. Tapos, ang nangyari, kinabukasan namatay yung breeder ko. Yung nanay, kawawa naman. Kaya ang gawin nyo, hayaan nyo lang muna. Pati yung fry, hindi naman nila kakainin yan. Lalo pag ganyan na redhead trico o kaya basta mga black eye. Basta ang gawin nyo lang, pag nanganganak sila or bagong panganak sila, pakainin nyo sila para busog sila. Kasi ang tendency niyan, pag gutom sila, kakainin nila yung mga fry nila. Kasi gutom sila eh. Siyempre, yung nakikita na maliliit. Siyempre, pag gutom yan, kakain at kakain ng fry yan. Pag gutom. Kaya ang gawin nyo, pakainin nyo sila kahit BBS or feeds. Basta kahit konti lang, basta makakain lang sila. Para hindi nila kakainin yung fry nila. Ganun lang gagawin nyo guys. Guys, water change na natin. Yan. Ganun lang naman ginagawa ko lagi guys. Basta pag bagong panganak, ang ginagawa ko, hinahayaan ko lang muna sila dun. Mga isang araw, ganyan. Isang araw, okay na yun. Kasi, yung newborn nila, hindi pa naman sila dapat kumain nun. Pero syempre, pag sabi ko nga kanina, pakainin nyo yung breeder nyo pag bagong panganak. Kumbaga, bigyan nyo lang kahit BBS. Kasi yung BBS naman nun, yung mga sobra dun, yung mga anak nun, kumakain din sila nun. Kumbaga, makakatuka na rin sila dun kahit sabihin mo na dun sila sa tank ng nanay nila. Wag lang nagagawin nyo yung hahayaan nyo na lang yung mga fry sa nanay nila. Kasi, syempre, ang tendency kasi nun guys, mabagal silang lumaki. Kasi nga, hindi sila makakain ng sila lang. Kumbaga, maaagawan sila ng nanay. Imbis na sila na yung makakatuka dun sa mga pagkain, kakainin ng nanay yung pagkain. Kaya maagawan sila. Mas matagal silang lalaki guys. Kaya, kailangan nyo rin talagang ihiwalay yung fry dun sa nanay. Kasi nga, para makakain sila ng solo lang nila. Ganun lang. Tapos, wag nyo muna silang ilalagay sa malaking lagayan, guys. Kasi,
para mabilis silang makakain. Kahit maliit na lagayan lang muna, total fry pa lang naman sila. Kahit mga batya, yan, 5 gallons, ito 5 gallons lang. Para makain nila yung mga ibibigay niyong pagkain sa kanila. Yan, ganun lang naman ginagawa ko guys. Kumbaga, step by step lang. Palaki ng palaki yung lagayan nila kumbaga. Nagsimula sila sa maliit, ganun. Mas palaki ng palaki para habang lumalaki sila, mas lumalaki din yung lagayan nila. Lagyan natin ng tubig. Ito guys, rekta na masa tong tubig ko guys. Sa mga hindi nakakaalam, rekta na masa to. Ayan guys, tapos na tong isa. Ngayon ang ginagawa ko, pagtapos ko mag-refill ng tubig, automatic naglalagay ako ng rock salt guys. Pag 5 gallons, mga ganito, pwede na. Parang isang kutsara din yan. Ayan. Kasi ang moly guys, natural sila sa brackish water. Kumbaga, yung tubig talaga nila, dun sila talaga nakatira sa, yung naghahalo yung tubig tabang tsaka tubig dagat, dun talaga sila natural. Kaya talagang medyo may alat yung tubig nila. Sabi ko sa inyo guys, yung mga tropa natin na nakatira malapit sa dagat, ang bibilis lumaki ng moly nila guys. Kasi nga yung tubig na pang water change nila medyo may alat na, hindi na rin sila gaano naglalagay ng asin. Kaya yung mga moly nila ang bibilis lumaki. Saka malalaki din kasi mga lagayan nila dun guys. Eh tayo, puro aquarium lang. Pero okay lang naman, lumalaki pa rin naman, di ba? Basta susundin nyo lang din yung mga step na sinasabi ko sa inyo, mga tips ko. Goods din yun. Kasi ako, experience ko na yun, naranasan ko na, di ba? Yan, pagtapos natin. Asin. Asin. Yan. Ang gagawin natin next, ihuhulihin ko na yung mga fry dito. Para yung mga fry dito guys, ililipat ko na dito. Pwede hindi ko na sila hahatiin guys, isa na lang paglalagyan ko sa kanila. Para itong isa ay libre na, meron na akong ilalagay na bago. Malay mo may mga anak ulit, di ba? Guys, dito ko muna. Guys, lagi kayong mag-acclimate Kahit sabihin yung halos pareha sila, ang fry kasi maselan yan guys. Dapat i-acclimate nyo yan. Huwag nyong i-recta lipat. Kasi masyadong delikado guys. Oh. Grabe guys, ang gaganda ng mga fry. Ang gaganda ng mga fry. Siyempre, yung iba akala, porket ganyan yung fry, magaganda na. Yung iba kasi talaga niyan guys, di ba? Siyempre, mapula ulo, tas katawan, medyo puti. Paglaki niyan, putik na. Minsan kalat yung pula. Pero yung iba lang naman yun. Grabe guys, ang daming fry nito. Tansya ko lang tansya ko lang nasa 80 plus. Grabe, blessings talaga. Buti nga guys, nagsiyanakan na yung mga muli ko bago magtag-ulan talaga yung sobrang tag-ulan. Kasi ang pansin ko dati guys, pag tag-ulan, parang ang tagal mga anak ng moli. Lalo pag malamig yung panahon. Yan ewan ko lang sa iba, pero yun ang na-observe ko Nung nakaraang taon guys, di ba, puro tag-ulan, tas malamig panahon. Ang tagal mga anak ng moli. Buti nga, nagsiyanakan na yung mga moli ko ngayon. Kumbaga, magpapalaki na lang ako. Kasi pag nagtaglamig na guys, pansin ko yan Malamig yung panahon, ang tagal nila umanak. Ang tagal nila mag-breed. Pero ewan ko lang Yun lang naman yung napansin ko, ewan ko lang sa iba. Grabe, ang dami nito pala. Kala ko nasa 50 piraso lang. Guys, habang hinuhuli ko yung mga fry dyan, shoutout muna sa mga solid nating taga-suporta. Shoutout kay tropang Michael Mosqueda. Bro, congrats sa'yo Shoutout din sa'yo, Kel Aquatic. Shoutout din kay Sabdi Fishy at shoutout din kay Jace Fishda. Salamat mga tropa sa walang sawang pagsuporta. Nga pala guys kung yung mga redhead nyo, magtataka kayo, di ba? Siyempre, mga clean pattern yung mga redhead nyo, di ba? Tapos, makikita nyo yung anak nila kulay black. Okay lang yun guys, normal yun. Kasi bagong panganak pa lang, magmomolt pa yun. Guys, yung mga fry, nagmomolt yan. Kasi, syempre, simula baby pa lang sila, hindi pa talaga yun yung kulay nila. Kaya yung iba nagtataka, or syempre, tinatawanan nila, bakit kaya redhead yung nanay, tsaka tatay, kumbaga, clean pattern, tapos nung umanak, puro itim.
Huwag kayong mag-alala dun guys kasi nagmo-molt yan. Palakihin nyo lang sila. Wag nyong wag nyong pabayaan, palakihin nyo lang, pagandahin nyo lang yung water quality, pakainin nyo ng mga high quality fish food, mga high protein. Gaganda yan guys, kasi magmo-molt pa yan sila. Guys, ito yung mga fry natin. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Guys, bali a-acclimate ko na muna to. Dito ko na lang sila ilalagay. Bali, kahapon sila pinanganak eh. Bali, ito, papalitan ko na to. Lalagyan ko to ng palatandaan guys para alam ko. Pero sa akin naman guys, kahit di ako maglagay ng palatandaan, alam ko yung itsura nila eh. Yung itsura ng paglaki nila. Ngari, mga one week or 2 weeks, yan, medyo lumalaki-laki na yan. Ililipat ko na yan. Ang ginagawa ko guys, pagtapos dito, nilalagay ko sila sa 10 gallons. Pag mga 1 week, mga lagpas 1 week or 2 weeks, yan, nilipat ko na yan. Kasi medyo crowded na. At saka, medyo mabibilis na sila gumalaw niyan eh. Yung ipapakain nyo sa kanila ng mga bulate o kaya mga dapnya, mahahabol na nila yun guys. Kaya dapat ilipat nyo na sila sa mas malaking lagayan para mas mabilis na silang lumaki. Kasi makakalangoy-langoy na sila ng maluwag. Ngayon kasi maliliit pa lang sila kaya okay lang kahit maliit muna na lagayan. Ganun. Ang number 1 na ipakain nyo guys, BBS. BBS ang number 1 nyo ipakain. Para sigurado. Tapos guys, pwede rin kayo magpakain nito ha. Pwede rin kayo magpakain nito. Ito yung BBS decapsulated guys. Ayan o. By Deep Blue. Yan, pwede yan. Ang gawin nyo, pag ipapakain nyo to guys, ibabad nyo siya sa tubig. Kuha kayo ng maliit na lagayan, lagyan yung tubig na galing sa aquarium o kaya yung tubig gripo. Lagay nyo to, ihalo nyo lang para mabasa siya. Tapos, pag nahalo nyo na, tsaka nyo siya ibudbud sa mga tank nyo. Mas mabilis siya ipakain pag ganun. Tsaka hinahabol-habol siya. Parang exercise na din kasi nila yun eh. Pag may nanganak akong molly, hindi ko muna siya nililipat, ganyan. Mga after 1 day ko siya nililipat. Tapos yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, yung nanay, wag nyong ililipat basta-basta. Pag bagong panganak, hayaan nyo lang sila. Hayaan nyo lang sila makapagpahinga. Diba syempre, parang sa tao din, pag bagong panganak, syempre, papahinga muna yan eh, baka mabinat eh, di ba? Dapat ganun din sa isda. Nagpapahinga din muna yan, mga isang araw. Para pagkalipat nyo, ready na ulit sila, habol-habulin na ulit sila ng meal, susundutin na naman ulit sila, ganun lang. Tapos guys, isa pang tips, kasi yun nga, bakit daw namamatay yung mga fry nila? Bakit daw halos araw-araw nababawasan yung fry nila hanggang maubos. Siguro, yun nga ang number 1 factor. Kasi, hindi, yung isa pala na nagsabi sa akin, tinanong ko siya, ang ginawa niya daw pala kasi is, pagkapanganak pa lang ng fry, nung natapos ng anak yung breeder niya, nilipat niya agad yung mga fry dahil nga natakot siya na baka kainin yung mga fry. Sabi ko, yun nga, yun talaga yun, ang dahilan nun. Kasi nga, yung mga fry na yun, may hina pa yun. Hindi pa yun dapat nililipat. Kasi, kumbaga, dito na sila muna nasanay sa tubig na to. Dapat pa-settle muna sila hanggang sa yung minsan kasi guys, magugulat kayo pag bagong panganak yung fry. 'Di ba nandiyan lang yan sa baba, halos kala mo patay. Yung nandiyan lang sa baba sila na kala mo mga patay sila. Pero magugulat kayo, hayaan nyo lang mga ilang oras. Magugulat ka, nandito na yung sa ibabaw, naglalangoy-langoy na yan. Yun. Kumbaga, dapat talaga, hayaan nyo muna silang makapag-gain ng lakas. Kasi nga, bagong panganak pa lang sila eh. Ngayon, pag tumaas na sila guys, tapos mga nakakalangoy-langoy na sila, medyo malilikot na yun guys. Pero ako talaga gusto ko 1 day. Para sure na malalakas na sila. Parang ganito. Ito, kahapon lang yan bago ako pumasok. O ngayon, nilipat ko na. Hindi ko na nabilang guys kung ilan eh. Comment nyo na lang dyan kung ilan ha. Basta, akong bahala sa inyo. Mamimigay tayo ng isda. Hindi natin kalilimutan yan guys. Akong bahala. At saka, pag nagpakain kayo, dapat booster. Kumbaga, halimbawa, nagising kayo ng alas 7. Pakain kayo ng BBS. Yung ganito, yung buhay. Yung hinahatch.
para sure na mas mabilis silang lumaki. Lalo pag nasa bahay lang naman kayo, pakain kayo ng umaga, tas mga 1 oras, pag nakita nyo, medyo wala na, lagay na naman ulit kayo. Ganun lang, booster nyo lang. Sigurado mabilis lumaki yan guys, promise. Or kung may pasok naman kayo, lagyan nyo na sila ng maraming BBS. Kasi guys, yung mga fry, mapapansin nyo yan, pag nandyan kayo, mga nasa gilid. Mga nasa gilid lang sila, halos ayaw nilang kumain kasi nga nandyan kayo, parang natatakot sila o nahihiya. Tapos magugulat kayo pag wala na kayo, kalat-kalat na yan dyan, nagkanya-kanyang kain na yan, ganun lang. Hayaan nyo lang sila, huwag nyo lang bantay-bantayan kasi nga, ang tendency pag binabantay-bantayan nyo sila, mas natatakot sila, tapos hindi sila kumakain. Siyempre, kayo ba gusto nyo yun na hindi sila kumakain? Siyempre, mas gusto nyo kumakain sila, di ba? Kaya wag nyo lang silang bantay-bantayan na sisilip-silipin nyo, ganyan. Lalo pag fry, ganun talaga. Pero pag mga umidad na sila ng mga 2 weeks, yan, mga makakapal na mukha niyan. Kumbaga, kumbaga lumalapit na yan sa'yo, lumalapit na sa'yo yan. Tapos nanghihingi na yan ng pagkain, parang ganun. Kasi alam nila kung sino yung nagpapakain sa kanila, di ba? Pero pag 1 to 2 weeks, guys, wag nyo nang bantay-bantayan kasi hindi sila nakakakain. Nandun lang sila sa mga sulok-sulok, natatakot sila kasi pag may tao. Kaya ang gawin nyo, paglagay nyo ng pagkain, alis na lang kayo. Kung baga, huwag nyo na lang bantayan. Para sila, kakain lang sila ng kakain. Tapos booster nyo lang, ganun lang. Paulit-ulit lang na cycle guys, tapos magugulat kayo, ang bibilis lumaki ng mga fry nyo. Nakalipas na siguro mga 10 to 15 minutes, kaya pwede na natin silang pakawalan. Ngayon, mga solid na fry, kita nyo ba yan? Di ba? Kita nyo ba? Fry pa lang. Pula na ulo. Mabilis na yan silang lalaki dyan, guys. Mamaya, pakakainin natin yan ng BBS. Ayan. Yung mga luto na yan, papakain natin yan. Guys, bago ko sila pakainin, water change muna ako. Lahat ng tank na to. Water change nyo lang, guys, yung mga tank ng mga fry nyo. Kahit 2 days. Kahit kada 2 days guys, i-water change yung tank ng mga fry nyo. Para mas mabilis silang lumaki. Kasi pag naiipon lang yung mga poop nila dyan, siyempre, tendency nun, madumi yung tank nila. Matagal silang lalaki. Magsahod na lang kayo ng timba. Para kung sakaling mahigop man yung mga fry, makukuha nyo pa rin. Kalimutan nyo na lahat, wag lang ang pag-water change. Dahil ito, napakahalaga na ito guys. Siyempre, isipin nyo, dito lang sila nabubuhay sa tubig na to. Tapos madumi pa, di ba? Kaya dapat laging malinis tubig nila. Para mas mabilis silang lumaki at saka mas gaganda sila. Tapos na tayo mag-water change. Bali, pakainin na natin yung mga fry natin ng BBS. Tara, para mabilis silang lumaki. Yan guys, kung makikita nyo, bumaba na yung mga BBS. Ha-harvestin na natin ngayon yan itong fishnet natin. Guys, ito. Ibigay na natin dito sa mga fry. Yan. Kakainin na nila yan guys. Yung mga BBS na yan. Diba? Kung makikita nyo, tumutuka-tuka na kagad sila. Guys, paano ba yan? Yun lang muna ngayon. Bali, sundan nyo na lang yung mga tips na sinabi ko sa inyo. Yung mga advice ko kung paano mabilis lumaki yung mga fry. Paano kayo hindi mamamatayan. At saka kung paano nyo i-water change yung mga tank ng fry nyo. Ganun lang. Sundan nyo na lang yung mga sinabi ko guys. Promise, hindi kayo maliligaw. Lalo sa mga newbie natin dyan. Patuloy nyo lang yan. Guys, kung nagustuhan nyo yung video ko, like and share naman. At saka huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko. And dyan guys. O siya, yun lang muna ngayon. Guys, salamat sa pagsama.